Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Pasok! Good evening, mga brother. Good evening bro, anong natin? Yung sa akin naman, ano naman siya? Yung bang tungkol naman sa pagkapapa ni Pedro. Sige. Wait lang ha. Anong tanong mo sa pagkapapa ni Pedro, kapatid? Ang tanong ko sa pagkapapa ni Pedro, paano ba naging unang papa si Pedro sa Roma? Paano naging unang papa si Pedro sa Roma? Well, in historical context, no? Historical context, kapatid. Si Pedro kasi ang unang obispo na dumating doon, nangaral doon, at siya nga ang kinilalang first bishop of Rome. Historical context, no? So, pag sinabing historical context, kinakailangan natin magbasa ng history. Okay, so tingnan natin sa historya, sino ang unang papa sa Rome, no? Walang ibang tinuturo ng history, kapatid, kundi si Apostol na Pedro. Buksan ko lang yung ano ko, yung aking Canva, sana yung Canva ko dito. Na tinuro ng mga ayun, Canva reference ko, no? Si San Pedro ba ay nakapuntang Roma. So saan ba dito yung sa ano, sa ang dami na kasi dito, hanapin ko muna saglit ha. Ito ba 'yon? Wait, ito ba? Wait lang, hinahanap ko. Ay, ito. Sige. So, pakita ko yung ano Canva reference. Ay, hindi yan. Wait lang ito ba yun? Ito. Ito, kapatid, pakita ko sa iyo, no? Ang reference, ayan. Sabi dito, ito ay Christian history at hindi pa yan, ano bro, hindi yan Catholic, no? Historian ang historian na ito ay isang Baptist historian. Ayan, no, si Timothy Paul Jones, PhD, serves as Professor of Leadership and Church Ministry at the Southern Baptist Theology Seminary in Louisville, Kentucky. So, Baptist theologians to, no? Sabi niya dito, one Roman historian described the persecution in this way. Some were dressed in furs and killed by dogs. Others were crucified or burned alive to light the night. The Apostle Peter was martyred in Rome during Nero's persecution. So si Pedro talaga nandun sa Roma, no? I-contextualize natin siya sa Biblia. Siya ang una In Matthew 10:1-2 and Luke 6, si Pedro ang una sa 12 apostol. Kaya nga dito sa isa pang history, kinilala siya na una sa mga, siya ang leader sa lahat ng mga apostol. Ito, no? Doon pa rin sa history na yon, ito. Peter martyred between 65 to 68 AD, leading apostle of the early church. Siya ang leading apostle, kapatid. Sa early church, siya ang leading apostle sa early church. So, siya talaga ang first bishop of Rome according sa history, kapatid. At saka bro John Ray. Yes, bro Aljan. At ayon sa Wala man. aklat mismo ng SDA na ni Ellen G. White sa Act of the Apostles na
pinatay doon si San Pedro, sa Roma talaga. Kaya talagang isa sa San Pedro, isa yan sa patunay na si San Pedro talaga ay napunta at naging obispo sa Roma. Sa aklat Kahit, mismo yan kahit, ng kapatid. aklat nyo na nagsasabi ng kapatid, nasa aklat nyo yan. Pero hindi siya biblical. Historical lang siya. Biblical siya, bro. Biblical siya. Biblical siya in 1 Peter 5:13 sa The Living Bible Translation. No, kung marunong tayong umunawa ng Biblia, nakaunawa tayo, maunawaan natin na nasa Roma talaga siya. The church here in Rome, si Pedro ang nagsulat nito no, the 1 Peter 5:13, no. Susulat ni Apostol Pedro, sabi niya, the church here. Pag sinabi yung here, bro, in logical sense, hindi mo sasabihin here kung wala ka doon. 'Di ba? Hindi mo sasabihin here kung wala ka doon. So sabi niya, yeah, the church here in Rome, she is your sister in the Lord. So, ibig sabihin, nasa sa Roma nung sinabi niya yung mga katagang here in Rome. Nasa Roma siya nung sinabi niya yan. Kaya, nandun talaga siya sa Roma at based nga sa historical context, doon siya pinatay, kapatid. Even your books, kapatid. Bro, sa Living Bible na siya, bro. The Living Bible, bro. Sa ibang salin, Babylonia. Kasi ang Babylonia kasi, name code yan. Name code ng Roma. No? Kasi nga, pinipersecute sila doon. Nung panahon nila, pinipersecute sila. So para hindi malaman kung nasaan sila nakapunta, ginamit yan ni Apostle Peter na name code ng Rome, ang Babylonia. Kasi ang first Babylon, alam naman natin, yung Old Testament ng Babylonia na masama. So yung Roma kasi sa panahon nila, yun ang pinakamasama sa panahon nila eh. Kaya pinangalan na Babylonia yung Roma as name code of that city. So og Babylonia, di adbitado gidi ay mo, adbitado kayo na yan yung nasa pinadayag na sinasabi doon na dakilang Babylonia. Yes, Roma, dakilang Babylonia, Roma. Oh, dakilang Babylonia. Adbitado kayo niyan, bro, sa pinadayag na sinasabi na dakilang Babylonia. Yes, kasi nga ang Babylonia o ang Roma nung panahon nila, siya yung naghari sa lupa, 'di ba? Kaya tinawag siya na the Great Babylon. Yung Roma. Yung Roma, hindi yung Iglesia Katolika na nasa Roma. Yung Roma, ibig sabihin yung pagan Rome. Kasi bago naging Christianity yung Roma, pugad yan ng pagano, pugad ng kasamaan. Kaya sa Revelation nga tinawag siya na Great Babylon. Ibig sabihin masama yung kanyang gawa. Oh, masama ya ang kanyang gawa, no? Yes. Pero saan mo mahanap yan? Saan mabasa yan na ginawaan nila ni Pedro ng name code yung Roma na Babylonia? Yung 1 John 5:13, 1 Peter 5:13 sa King James Version, Babylon ang ginamit niya diyan eh. Sa King James Version or sa ibang kahit sa ibang salin, Babylon ang ginamit niya dito. No, sa 1 John 5, 1 Peter 5:13, the church that is at Babylon. Yung Babylon yan, yung Rome. Lingkod ng Rome kasi Babylon. Lingkod yan. Kung babasahin mo ang commentaries ng mga scholar, ginamit yan ni Apostle Peter para itago ang kanyang sarili kasi nga pinagtutugi sila ng panahon na yan. Para hindi matrace kung nasaan siya kasi pinagtatago o pinaghahanap sila ng Roman authorities pati na rin ng mga Jewish authorities, kapatid, para patayin. Dili ba na mao ang Babylonia nga naa sa Middle East? Hindi. The old Babylon yun. Babylonia yan na nasa Roma. Pakalino na nga dyan eh. Sa King James, Babylon. Sa The Living Bible, Roma. So, ibig sabihin, yung Roma, yun yung Babylonia. Yung Babylonia, yun yung Roma. In context, sa paggamit ni Apostle Peter as name code of that city kung saan naroon siya. Kasi, in biblical context kasi, pag sinabi mong Babylon, napakasama yan. At sa panahon kasi nila Pedro, ang pinakamasama na syudad ay ang Rome nung panahon nila.
Kaya binigay ang code name na yan sa Roma, yung Babylon. Pero kung yung pagbabasa natin sa ibang salin, o yung pagkakasabi ni Pedro, wala siya doon. Pero diyan sa Ay nga eh, binabasa ko, paano nandyan wala? siya. Sino bang sumulat ng First Peter? Di ba siya? Oo, siya. Oh, sabi nga niya ay. Basahin mo sa 12 niya, basahin natin sa 12 sa King James Version. Sa King James Version muna natin basahin, tingnan natin sa 12 muna. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I, may personal pronoun na I, suppose, I have written, I, si Pedro nasulat I, personal pronoun, have written briefly, exhorting and testifying that this is Bible nga, sabi dito, sa 12 natin umpisahan sa 12, I am sending this note to you. Ako si Pedro, nagpadala ng sulat na ito saan banda? The church here in Rome. Yung katagang here bro, yung here na yan, ibig sabihin sa Tagalog pa, dito sa lugar na ito, hindi mo pwedeng sasabihin dito kung wala ka dyan bro. No? Kung wala ka dyan, hindi ka pwedeng magsabi ng dito. So, here, ibig sabihin, indication niya na ang taong sumulat niyan nasa lugar na iyan. Saan yung lugar na iyan? Roma. At anong meron sa Roma? Church in Rome. Si San Pedro, kapatid. Bakit sa ibang sal ginamit yung salitang Roma? Hindi naman Babylonia ang ginamit. Yun nga. Kasi nga sa due to scholarly studies, pinag-aralan nila ano yung Babylonia na binanggit ni Apostle Peter diyan. At sa kanilang pagsusuri, nalaman nila na yan ay Roma. Kasi noong panahon na mga iyan, walang ibang record na pinuntahan si Apostle Pedro na nang isulat niya yan sa Roma lang in historical context. Kaya sa mga history bro, outside Bible, history magbabasa ka, si Pedro talaga ang nangaral sa Roma. Siya ang first Si bishop Pedro. of Rome. Si Pedro talaga ang nangaral sa Roma. Yes, based sa historical context bro. Historical context. Mm. So, dili siya biblical. Hindi siya biblical kasi historical lang siya eh. Well bro, hindi naman namin ka mapipilit kung hindi ka maniniwala sa Bible kasi the Bible also teach us to read history. No, Job 8:8, read the history books and see. Kung talagang biblical ka, dapat maniwala ka sa Biblia na pinapabasa ka sa history. Kasi kung hindi ka magbabasa ng history, Biblia ka lang, ikaw mismo ang hindi naniniwala sa Bible. Kasi basahin natin ang Bible, pinapabasa tayo sa history. Tapos bakit ayaw mo sa history? Pag sa history, ano ka, tawag dito yung allergy ka, pinapabasa tayo sa history. Basahin natin ha. Bible Kasi, to ha. Ang sabi sa Bible kasi bro, ito, Job 8:8 bro, read the history books and see. Sabi mo, biblical ka. Sabi sa Bible, magbasa ka ng history. Bakit allergy ka sa history? Yung history nga makakatulong sa iyo bro, para mabuo yung inaaral mong katotohanan. Kasi hindi naman lahat na i-record sa Biblia eh. Di ba? Hindi naman lahat na i-record sa Biblia eh. May kasaysayan ang mga apostol sa kanilang pangangaral bro na hindi na naitala sa Bible. Sa haba pa naman ng panahon ng kanilang pangangaral eh. Hindi ba kapatid? So, magtingin tayo ng history. Kahit pa paano bro, ang history makakatulong sa iyo yan. Yung nalilituhan ko bro, yung ginagamit yung Job 8:8. Ni kailan Yes. hindi ako nakabasa read the history. Walang history dito eh. Magbasa ka kasi ng The Living Bible. Ang problema kasi bro, one-sided ka magbasa ng version. Bakit yung version ba na hawak-hawak mo yan lang ang tamang version? Napakalawak ng salita ng Diyos bro. Kaya nga maraming translator kasi nagdidepende yung ang kanilang pag-research depende sa kung ano yung understanding nila. Kasi hindi naman isang understanding lang ang pagbabasa ng Biblia eh. Kasi salita ng Diyos yan. Ang salita ng Diyos hindi kayang i-grasp ng salita lang ng tao o pag-iisip ng tao. No? Kasi in Isaiah 55, 8-9, sabi ng Diyos, my thoughts is not your thoughts. Hindi mo kayang arukin ang isip ng Diyos.
Kung magbabase ka lang sa sarili mong pag-uunawa, ay laglag ka dyan. Kaya nga maraming mga scholar ang nagsusuri, marami silang mga ideas, ano ang hiwatig ng Diyos. At makakatulong sa atin bro ang mga version of the Bible. Hindi ka lang dapat isang Bible lang kasi hindi naman isang version lang ang Biblia ang naitala sa mundong ito. Ang daming version. Makakatulong sa iyo yan para sa pag-aaral mo sa salita ng Diyos, kapatid. At even in Isaiah 14:4, sino ba ang nagdedetermina sa history? Di ba ang Diyos? Sabi ng Diyos, I determine the history. Yung I na yun yung Diyos. Siya ang nagdedetermina sa history. So, ang history talaga nakatulong sa atin yan para makaalam tayo sa katotohanan, kapatid. Yan ba yung history bro na tinutukoy? Yan ba yung nasa Biblia ngayon o yan yung nasa makikita sa mga encyclopedia, mga Britannica, mga ganyan? Yes bro, yan yung history na binabanggit ng mga encyclopedia. Yan yung sinasabi sa Bible kasi hindi naman sila magbibigay ng isang standard na opinion sa kanilang pag-aaral sa history na wala sa Bible kasi Bible nga ang context 'di ba? Sa Bible nila inaral yung history na kanilang ginawa. Hindi naman sila gumawa ng history na hindi galing sa Bible. Kaya in connection na yung binabasa nila sa Bible para mapatunayan talaga na tunay to, mayroon tong historical context. Ang pag-aaral nila dyan bro, pinuntahan nila yung mga lugar kung saan may bakas, no, yung mga tao na may mga tao na sinulatan ng mga apostol. Kinuliktan nila yun para ma-confirm ng mga historians na yung tao talaga dyan tunay na nakapunta sa lugar na yan. Kasi bro, kung hindi mapapatunayan sa history bro, lalabas ang Biblia bro kasinungalingan. Lalabas ang Biblia kasinungalingan kung walang historical na magba-background. Kasi ibig sabihin pala, hindi nakapunta ang apostol sa isang lugar na iyan. Ibig sabihin, kung wala siyang mga bakas doon, na nakapunta siya doon, halimbawa, sulat niya, or may mga account na nakakita sa kanya doon, kung hindi totoo yun bro, lalabas ang Biblia natin kasi nungalingan. Tama ang Muslim. Kasi hindi pala mapapatunayan sa history. Napakalaking backup ng history para mapatunayan na tunay ang Biblia, kapatid. Kaya huwag niyong i-debunk ang history kasi magkasama yan. Hop 8:8 sinabi ng Diyos, read the history books and see. Bakit yung history nyo bro, hindi naman tugma sa Biblia? Oh well, kung meron kang ibang history, sige daw, magpakita ka ng history bro na tama yung sa iyo. Sabi mo mali yung sa amin. O ipakita mo, magbigay ka sa amin ng isang konkretong history, no? Talagang standard history na nagsabi hindi nakapunta si Pedro sa Roma. Ipakita mo kung yan ang argument mo na mali, ipakita mo yung tama. Na ito, history, sabi ng history, si Pedro hindi nakapunta ng Roma. Yung standard history sige, ibigay mo sa akin bro. Wala naman akong sinabing history bro, kundi yung sa Ibig Biblia. sabihin, huwag kang magsabi sa isang bagay na mali kung wala kang pangarap. Bro, No? Jinre. Hindi, Yes, unawain sino mo yan? muna, bro. Ako po bro. Unawain mo muna bro. Bro Aljan? Bro Romel po, Bro Romel. Si Bro Romel. Yes, Bro Romel. Good evening, Bro Romel. Bro Romel. Good evening po kay Brother Magwaye. Good evening po, brother. Good Ah, evening. palagi po akong nakikinig sa inyong argumento ni Brother Jando. Narinig ko po kasi kayo na you're against history na mababasa po sa encyclopedia, and then you are referring sa history na nasa Biblia. Gusto ko lang pong ma-confirm, yung lahat po ba ng history ay dapat nakabase sa Biblia? Ay, hindi siguro, hindi lahat. Hindi ako, kung Biblia yung binabasa ko, Biblia lang ako. Hindi na ako naghahanap ng iba pa. Kasi po you're mentioning about history sa Biblia. So ano po yung paniwala niyo po, Brother Magwayen? Yung history po ba ay dapat nasa Biblia? Hindi, kung magbabase ka sa mga kagaya nito, yung mga salita ng Panginoon, kung magbabase ka, ihahanapin mo sa history, kailangan
nasa Biblia siya, mapapatunayan sa Biblia. Kagaya niyan, si Pedro, sinabi nyo, unang papa, tapos sa story nyo lang mababasa. Wala naman sa Biblia na si Pedro unang papa So, ibig sabihin mo pala, Brother Magwayen, kapag hindi pala nabasa sa Biblia, ibig sabihin po niyan ay hindi nakapanipaniwala? Hindi lahat. Pero, meron talaga, depende rin sa konteksto at saka sa pag-iintindi mo sa Pinipili lang pala. Biblia. Hindi naman lahat. Kasi meron din ng na kailangan mo talaga intindihin. Kung iintindi natin, kagaya nan, si Pedro, nag-claim kayo na unang papa si Pedro. Hindi mabasa sa Biblia, pero sa story mababasa. Kung sa Biblia, mababasa natin dito, si Pedro hindi nangaral sa Roma, pero sinasabi nyo bago lang, si Pedro nangaral sa Roma. Saan Okay. mo nabasa, So, bro, na hindi nangaral si Pedro sa Roma? Henry, Ayos, bro, sandali lang po, sige. bro. Ano lang, little time lang po. So, ibig sabihin talaga, hindi ka po talaga naniniwala na napunta po talaga si San Pedro doon po sa Roma. Ang hindi ko paniniwalaan, yung nangaral si Pedro sa Roma. Pero pag sinabi nyo namang nangaral at unang papa, yun ang mahirap paniwalaan Pero kung sa mga persecution sa panahon nila ng mga apostoles, maaring pwede namatay si Pedro sa Roma o pinersecute siya doon, pero hanggang doon lang yung pag-iisip ko. Pero magbabase tayo sa Biblia Okay po. na si Pedro hindi talaga nangaral sa Roma. Okay po, okay po. So, ibig sabihin, i-confirm ko lang po ito So, ibig sabihin po kapatid, naniniwala kayo ngayon na si San Pedro ay nakapunta talaga sa Roma. Hindi siya total Pero pag sabihin mo Hindi na total. nangaral, wala. Dito, Okay po. Sige, so, okay po. Granting na hindi po siya totally, pero meron kayong side of belief na napunta po siya sa Roma. Nung napunta po siya sa Roma, ano po ang ginawa doon ni San Pedro? Mm. Hindi naman ako nagsabi na Sabi mo pumunta yan, sa bro. Roma o napunta. Nasabi mo, Ang ibig ko sabi naman mo, sabihin, bro, Magwayin. ang ibig ko naman Bro, Magwayin. sabihin, maaring napunta siya ng Roma dahil pinersecute siya o dinala siya doon. Hanggang doon lang, pero sabihin yung unang papa at nangaral siya sa Roma. Wala sa Biblia, hindi mo mababasa Nakuha ko po. Okay, so sabi niyo po, maaaring napunta siya. So kung maaaring napunta si San Pedro, ano po ba yung maaaring ginawa niya sa Roma? Ang punto ko bro, maaaring napunta siya sa Roma dahil pinersecute siya o dinala siya doon. Hanggang doon, yung parang abduction siya bro. Yun ang punto ko. Pero sabihin kong pumunta siya sa Roma nangaral, wala Hindi Anong mo basihan mo mababasa. dyan, bro? Ikaw, babalik rin ka namin ngayon. Ano ang basihan mo na maaring lang? Maaring. Ano ang basihan mo? Nasa Bible ba yan yung term na maaring o wala? Okay. Thank you, Bro John Ray, for time kasi meron pa akong ginagawa. Salamat po, Sige, Brother Romel. Magwayan. Salamat pa rin, Romel, at medyo nabigyan mo ng kaliwanagan, ano? Bro, Magwayan, no? Kasi pilit mong idinideny, no? Kahit na nahuhuli ka na sa bibig, sabi nga, di ba, na ang isda ay nahuhuli sa bibig. So, ikaw na mismo nagsabi na maaaring. So, maaaring lang sa'yo. So, merong presumption of possibility na nakapunta nga siya ng Roma. Ngayon, question ko sa'yo, ikaw ang hanapin namin bro, kasi hindi siya nakapunta sa Roma. Titindigan ko, hindi siya nakapunta ng Roma. ano ba talaga? Talaga. Babago-bago yung babago yung statement mo. Ano ba talaga? Nakapunta o hindi nakapunta? Hindi bro, hindi nakapunta. So Ayon sa mali yung Biblia. una mong sinabi ka kanina. Aminin mo na mali yung sinabi mo kanina. Hindi ako na mali doon. Ang sinasabi ko doon, na maaring napunta siya ng Roma, dinala siya doon, or inabduct siya dahil persecution yung mga panahon ng mga apostoles na yon, pinagpapatay sila. Maaring yon lang, hanggang doon lang yung So pagkakaunawa. paninindigan mo na hindi talaga siya nakapuntang Roma. Pamanindigan ko, hindi siya nakapunta sa Roma ayon O sa Biblia. yung sinasabi mo ngayon na possibility lang, mali yan.
Hindi ko na yun ano kasi Hindi dapat certain tayo sa pinagsasabi natin, bro. Kaya makakaligaw tayo na, nangangaral tayo dito eh. No? Certain tayo dapat sinasabi mo. Pag wala. Kapag oo, yun ang sinabi ni Panginoon Hesus Kristo sa Ebanghelyo. Pag sinabi mong yes, dapat yes. Hindi ka pwedeng mag-no, tapos yes ka. Hindi, Bro. ano ka? Yung context niyan, bro, alam ko yan. Ayan, Hindi wag mo na mo ako yan. gagamitin yan Pinalam ko natin. lang sa iyo yan. Pinalam ko lang sa iyo yan. Diba? No? Huwag mong gamitin yan, bro. Pwede mong gamitin sa iyo yan kasi mabago-bago ka ng statement. Alin ba talaga? Yung sinabi mo kaganina na possibility nakapunta siyang Roma o paninindigan mo talaga na hindi siya nakapunta ng Roma, saan ka sa dalawa? Paninindigan ko na hindi siya nakapunta sa Roma ayon sa Biblia. Okay. So yung sinabi mo kaganina na possibility nandun siya, mali yon. Ano ko lang yun. Mali yun, mali. Oh. So ibig mo sabihin, nagkamali ka pala. Sige, next question mo. Okay na yan. At least naamin mo na ikaw yung nagkamali sa gabing ito. Sige. May tanong ako sa iyo, bro. Sino yung mas karapat dapat paniwalaan, bro? Yung history na may mga sapat na dahilan o yung sarili mo na self-interpretation lang, bro? Oo. Paulit? Parang may Sino nagsasalita yung dapat paniwalaan? Okay, sino yung dapat paniwalaan? Yung history na merong ebidensya o yung sarili mo na wala kang maipakitang ebidensya, bro? Sa Biblia ako, siyempre, may pakita akong ebidensya. Baka kayo wala. Bro, iba yung tanong ko, bro. Bro, iba yung tanong ko, bro. Yung tanong ko, sino yung mas dapat paniniwalaan? Yung sarili mo na self-proclamation lang na walang ebidensya kung may papakita ngayon o yung history na merong mga ebidensya, bro? Pakisagot po. Sa dalawa po, sino intindihin yung mo yung sagot ko, bro, ha? Bro, intindihin mo yung sagot ko, ha? Yung pinaniniwalaan ko, bro, Biblia. Hindi ako naniniwala sa sarili ko lang. Yun, Sa magaling. Biblia ako. Kaya nga nag-argumento Hindi naman ako nag-argumento. Nasa sarili ko lang. So, ibig sabihin talaga, bro, nito, hindi talaga siya kapanipaniwala, bro. Sinabi niya na yun, bro, hindi siya naniwala sa sarili niya, bro. Kaya nga. So, ibig sabihin, Sa Biblia ko, wala nga. Biblia yung pinaniwalaan ko, bro. Itong The Living Bible, bro. Itong The Living Bible. Itong The Living Bible, Biblia to o hindi? Biblia yan. Okay, sabi dito sa Biblia pala to. Sabi mo, Biblia lang pinaniwalaan mo. Sabi mo na, Biblia itong The Living Bible. Ito ang sinabi sa The Living Bible. The church here in Rome. Sabi ni San Pedro, siya nasa Roma nung sinulat niya ito. The church here. Yung here kasi indication niya na nandun siya sa Roma. So naniniwala ka na ngayon na nandun pala siya sa Roma. Hindi pa rin ako naniniwala, bro. Mali na naman yung sinabi mo kanina na naniniwala ka sa Bible. Hindi ka pala naniniwala sa Bible. Naniniwala ako sa Bible, bro. Pero Bible ba itong The Living Bible? Itong The Living Bible. Bible o hindi Bible? Bro, kung sasabihin mo yan, bro, tapos babasahin ko tong ebidensya ko dito. Hindi bro. Bro, makinig ka muna, bro. 'Di ba? Sabi, palitan tayo. Sige. Pagbibigyan kita, sige. Ano yung sinasabi mo? Sabi ko, pag yan ang babasahin mo, kasi ang nakasulat naman dyan, Babylonia talaga sa lahat ng mga bersyon, bukod lang sa Living Bible, Rome ang nakasulat, parang sa akin na hindi ako admitado niyan. Pero kung babasahin mo yan na nasa Roma at dito sa ebidensya ko, babasahin ko, mag-ano yan, ang labas niyan, magka-contradict yan sa babasahin ko. Okay. Pero naniniwala ka sa Bible? Naniniwala ako sa Bible. Yung The Living Bible, Bible o hindi? Bible. Naniniwala ka sa The Living Bible o hindi? Hindi sa mga ibang salin, bro, parang hindi ko pa nabasa yan. Hindi ako gaano nakaano diyan. Sa Biblia lang. Pinakamagandang version, bro? Ano ang laban mo sa mga Bible translator, bro? Ano ang pagmamayabang mo sa amin ngayon na mali sila, ikaw talaga ang tama? May na-translate ka na ba na Biblia, kapatid? Hindi ko sinabing tama ako, bro. Yung sinasabi ko, tama yung Biblia na ginamit ko. Bro, John Ray, hindi niya nga daw pinapaniwala yung sarili niya, bro. Kaya wala tayong magagawa, bro. Kung hindi ka pala... Gusto mo, bro, ito, Catholic.
Ay, ito bro, Natawa ko. Catholic. Natawa ko doon sa sagot mo bro no, na hindi mo sinasabi na tama ka no. Ibig sabihin mali ka nga. Bro, Oo, talagang mali Catholic siya. edition yan bro. Dito natin babasahin bro. Sige. Yung unang Pedro mo. Kung Mm. nandito yan. Hindi ko pa ito nabasa eh. Ngayon ko lang ito binili. Sige, wala problema dyan bro. kaya- Kasi sa in context Oo. bro, sa paniniwala namin, nandun talaga si Pedro sa Roma. Kahit pa wala dyan Ngayon, nakasulat. unang Pedro. Isipin mo bro, John Ray, hindi niya pa daw nabasa. Unang pero Pedro, ano pababasahin yun, bro? para sa- Bro, unang Pedro ano yon? 5:13. 5? 5:13. 5:13. Unang Pedro, 5:13. Ito, Biblia nyo to eh. Nako. Paano to? Mapapasok ka dyan bro kasi may Katoliko akong salin na The Living Bible din. Sige ka. Oy, pag-contradict mo na lang yan. Hindi man contradiction yan kasi nga pinaliwanag na ano yung lugar na yan eh. Kaya nga hindi lang ang isang Bible bro. Ang daming Bible. 13. Oh. Ang inyong igsoon, simbahan sa Babylonia. Babylonia, gyapon bro eh. Babylonia lagi oh. Dito naman oh sa The Babylonia. Living Bible na ito Catholic version to bro oh. Ay, ito Catholic- bro. Catholic edition din to. Catholic edition na The Living Bible. Pinaliwanag naman dito na yung Babylonia nga Rome yan. O dito naman babasahin ko dito sa The Living Bible din na Catholic edition din to. Huwag mong pagkontrahin yung aral namin kasi aral namin yan eh. Pinaliwanag nga dito sa The Living Bible na Catholic din kung ano yung Babylonia. O basahin ko dito 1 Peter 5:13. Hindi mo kasi dapat ipasok yung Biblia sa kung ano lang yung otak Sige mo. bro, sige bro. Hindi, Mababasa babasahin ko dyan. muna for the sake of mga manonood. Babasahin ko muna, no? Sige. Basahin ko muna, no? 1 Peter 5:13. No, kung yung Babylonia, ano ba yun? Sa Katoliko din. Kasi Katoliko yung ginamit mo. Katoliko ang magpapaliwanag kung anong lugar yung Babylonia. Kung babasahin. Sabi ko siya, mapapasok ka talaga. Pag pilit mong tinatakasan ng katotohanan, kapatid, mapapasok ko lang na mapapasok. Kasi wala kang dalang katotohanan eh. Ang sayo, puro haka. Puro haka, di ba? Sabi mo nga eh. Maaring Ano mali tong ka, Biblia, maaring bro? mali ka. O, Ibig ibig sabihin, bro, hindi ka certain sa mga ano mo. Sige lang, kasi hindi ko mahanap yung First Peter. Ano lang kasi yung First Peter eh. Sino ba nauna, John or Peter? Wait lang ha. Hindi ko malukit agad. Ayan. First Peter. O, babasahin natin sa First Peter 5:13. Ano ang sinabi dito sa The Living Bible na Catholic edition na? Catholic edition. Pinakita ko sa iyo, Catholic edition. O, 5:13. Babasahin ko ha, para sa mga manonood. Sa Catholic teaching, yun bang Babylon? Hindi ba Rome? O, basahin natin dito. Ito mga kapatid, The Living Bible, Catholic edition. Kasi gumamit siya ng Catholic edition na Bible na hindi daw Rome nakalagay, Babylonia. O dito sa Catholic edition na The Living Bible, ang sabi dito, ano ba yung Babylon? According sa Catholic na explanation. Sabi dito, the church here in Rome. Mapakita ko palalakihin ko para makita mo kapatid. Na wag. Yan The church here in Rome. Dito. Wait lang ha. Pakita ko para hindi mo masabi na nagsinungaling ako. Ayan The church here in Rome. Yan The Living Bible, Catholic edition yan. The church in Rome. Ayan So kita kapatid. wag mong pagmaliin ang aral ng Katoliko kasi aral namin yan. Tapos gusto mo ikaw ang explanation mo ang alilitaw na tama, no? Inamin mo na nga kaganina na maaring mali ka sa mga sinasabi mo. So wag mo nang yung katotohanan kapatid. Tatanggapin mo na lang. Nandun talaga siya sa Roma. Doon siya namatay. Doon siya nangaral. Kaya siya pinangalanan na First Bishop of Rome. Pag sinabing first bro, walang nauna sa kanya. First nga eh. then nangaral siya doon bro. Siya talaga nauna nangaral doon. Yes, sabi nga dito sa doon siya. Basahin natin ulit yung historia na binasan natin kaganina eh. No? 65 to 68, sabi yan, no? Pakita ko sa iyo yung history. Ayan, sana yun, wait ha. Ayan, Peter martyred AD 65 and 68, leading apostle of the early church. Siya ang leading apostle. Dito, one Roman historian described, wala pa,
One Roman historian described the persecution in this way. Some were dressed in furs and killed by dogs. Others were crucified or burned alive to light the night. Ibig sabihin yung mga Kristiyano doon sa Roma. The Apostle Peter was martyred in Rome during Nero's persecution. So doon siya pinatay, doon siya pinersecute, kapatid. Anong ginawa niya doon kung nandun siya? Basta doon, nangaral. Kaya ka siya pinatay doon kasi nangaral siya doon. Okay bro, yung sa'yo bro, history. Pero sa akin, Biblia. Babasahin ko sa Biblia bro, okay lang bro? Sige, basahin mo. Oh. Basahin ko sa Biblia bro, patunayan ko na si Apostol Pedro, hindi siya nangaral sa Roma. Hindi word for word kundi yung destino niya. Oh. Ito ang sinabi ni San Pablo to sa Galacia. Galacia 2:7. Kundi bagkos nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli. Ano tong ibig sabihin ng di pagtutuli bro? Di ba hintel to? Oh, patuloy natin. Gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Paano to bro? Hindi pala pinagkatiwalaan si Pedro sa ebanghelyo ng di pagtutuli. Bagko si Pablo ang pinagkatiwalaan. Paano mo masasabi ngayon yan na nangaral si Pedro sa Roma? Si Pablo yung nangaral Bro, Kaya siya yung binasa mo. nakakatawa naman ang argumento mo, bro. In 1 Corinthians 15, bro, 9 to 11, bro, ang aral ni San Pablo hindi iba sa aral ni Apostol Pedro. Basahin natin Ako ang pinakamaliit sa mga apostol. Ibig sabihin, si San Pablo nagsalita nito. At hindi ako karapat-dapat tatawaging apostol sapagkat pinag-uusig ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Maging ako nga o sila, ibig sabihin, lahat ng apostol ay gayon ang aming ipinapangaral. Isa lang ang kanilang ipinapangaral at gayon ang inyong sinasampalatayanan. Hindi iba-iba. Ano ka ba? Isa lang ang kanilang pinapangaral, bro. Ang ipinapangaral ni San Pablo at ipinapangaral ng mga apostol, parehas lang. Sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 15:11, ako man o sila, iisa lang ang aming ipinapangaral. Anong sabi mo dyan? Iba yung aral ni San Pablo at San Pedro. Wag mong paratangan ng aral ni San Pablo nga iba. Kasi there is only one faith. In Galatians 4:4-5, there is only one faith. O, basahin ko sa iyo Ephesians 4:4-6 to, pero basahin lang natin sa 5 agad para madali. Bro, namali ka. Isa lang ang pananampalataya. Isang Panginoon, isang pananampalataya. Kapatid, paano hindi sila parehas ng paniniwala ni Saint Paul at ni Pedro? Bro, Guni-guni mo lang yun. bro, hindi ka nakikinig sa sinasabi ko, bro. Basta sa totoo lang. Hindi ka nakikinig. Nung digit, ikaw nagsabi na iba, totoo lang, bro, hindi ka iba ang aral ni Pedro Sabi mo Hindi, iba ang aral ni Pablo sa aral ni Pedro. Hindi. Bro, Nakikinig kasi ang ibig ko sabihin, bro, ang destino ni Apostol Pablo sa mga hintel, ang kay Pedro sa mga Hudyo. Ngayon, Kung mabasa na kung magwayin. Kung mabasa namin, kung pati si mabasa Pedro, namin. pinapangaral. Kung mabasa namin magwayin Ano, bro? na si Apostol Pedro inutusan para sa mga hintel. Correct. Sige, basahin nyo nga. Sasangayon ka. Siyempre, dialogo to basahin nyo. Sige, Para basahin malaman ko. natin. Pag nabasa, aaminin mo na naman Ayan. uli na nagkamali ka. Yan ang mahirap sa inyo. Kasi Meron yun sa nagka-challenge Bible, kapatid. agad. Paano tayo matututo niyan? Kung Ito, puro bro, ito, bro. challenge ang ano nyo. Ito bro, Mamumuntot kayo agad. bro, magwayin. Ito, basahin ko. Basahin nyo. Ito, basahin ko ha. Buhat? Ito. Yung nasa buhat yan? Gawa 15:7. Gawa pala Oh. Si Cornelius? Si Cornelius, wala naman yan sa Roma Anong Cornelio? 15 yan, 15. Hindi yan Jis. Okay, basahin mo nga. Gawa 15 yan.
Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga..." Saan, Magoyen? Hintil. Magoyen, saan? Sa mga hintel. Ayun! Sa pangalawang, pangalawang mali mo na yan. Ah. Aminin mo ngayon, pangalawang mali mo na yan. Ang pangatlo na pala, kasi kanina umamin ka na nagkamali ka, tapos pangalawang beses nagkamali ka, ngayon pangatlong mali mo na yan. Ano na ngayon? Ano ngayon? So, so aminin mo na nga, pangatlong mali mo na yan na hindi mo talaga alam yung Biblia, kapatid. Alam ko, yan, hindi ko na ano Ano ngayon? Gawa. Ano nyo muna? 17. 15-7? At dito sa Lucas 24, kapatid, 24:47, ano ang Ah. utos ni Panginoong Kristo sa kanila? Wala naman dito nangaral mapakinggan lang Hindi naman nangaral dito Bakit? Sabi ni San Pablo, bro, sa unang Korinto 15:7, paano ka ba papakinggan kung hindi ka mangangaral? Mali ba San Pablo? Ang inutusan sa mga hintel si San Pablo at si Bernabe. Eh, Dapat yung unang papa nyo si San Pablo. Hindi bakit si naman Pedro. si Pedro hindi ba inutusan sa mga hintil? Binasa na nga ni Brother Jando, nabasa na nga sa 15:7, hintil eh. Hintel. Nabasa lang ang hintel pero wala siyang dito. Wala siya, kumbaga hindi siya inutusan kundi napakinggan lang. Yung napakinggan siya ng mga hindi, ano ibig sabihin doon? Nakichismis o nangaral? At pagkatapos ng marami ulitin ko basa bro Sige. At pagkatapos ng maraming pagtatalo ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, Oh. mga kapatid, nalalaman ninyo ng unang panahon Oh. nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo Ah. upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo, sila ay Ano nga? magsisampalataya. Hindi naman mga hintil na dyan sa hindi naman lahat na ang ibig ko sabihin, Palusot. hintil pa rin. Labas lang ng Israel pero hindi sa Roma. Yung sa Roma Ano, talaga. bro, ang si sabi Pablo. mo bro, hindi siya nangaral sa mga hintil. Ikaw naman, lumulusot ka talaga kahit na nakukorner ka na eh. So yung sinasabi dyan na hinirang siya ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo, ano yung pangangaral o hindi? Pangangaral So ngayon, aminado ka na na mali. Sa Roma. Hindi, aminado ka na ngayon na mali ka na naman na si San Pablo lang. Bro, makinig ka muna. Sabi mo kanina, challenge mo ako na si Pablo lang ang inutusan sa mga hintil mangaral. So ngayon, aaminin mo na mali ka na naman na pati pala si Pedro, inutusan ng Diyos na mangaral sa mga hintil. Nababasa natin O kaya nga, so aminado ka, nagkamali ka na naman. Nababasa natin Kaya nga, sa aminado ka na nagkamali ka na naman. Hindi ako nagkamali kasi nababasa ko Bro, kung nagsisinungaling ka, sabi sa John 8:44, ang ama ng kasinungalingan, Satanas. Hindi naman ako naniwala na ikaw si Satanas eh. No, maaaring ikaw yung anak. Aminin mo na lang na nagkamali ka. Hindi ako Bro, ang grabe ka. Ikaw talaga. Bro, delikado yung pagsisinungaling. Hindi makapasok sa langit. 21:8 ng bro. Basahin mo na muna natin para matauhan ka. 21:8 ng Revelation. Ang sinungaling hindi makakapasok sa langit. Huwag ka magsinungaling. Sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makiapid at sa mga mag-away at sa mga magsasamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling. Saan ang pagtutunguhan ng sinungaling? Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Bro, wag kang magsinungaling kasi ikaka-impyerno mo yan. Aminin mo na lang ngayon para hindi ka ma-impyerno. Aminin mo na nagkamali ka na si Pedro ay si San Pablo lang ang inutusan mangaral sa mga hintil. Nagkamali ka doon o hindi ka nagkamali?
Nagkamali ako doon. Impyerno ka. Oh, yan. So, aminado Pero ka. kayo, Ay, sige lang. bawasan So, aminado ka na nagkamali ka talaga. binasa ko lang dito eh. Meron Hindi, dito aminado ka na ngayon na nagkamali ka. May impyerno ka. Sige ka, sabi sa Juan, may impyerno magsinungaling. Sabi mo kanina, si Pablo lang. So ngayon, nabasa na pati si Pedro, inutusan ng mga aral sa mga hintil. So, aminado ka na nagkamali ka kanina. Hindi ako nagkamali. Oo. Tama Bro, naman may ako. impyerno, may impyerno. Sabi dito, may impyerno ang sinungaling, oh. Hindi ka natatakot dyan. Ang mga Eh, yung sinungaling, iba, ang bahagi is nagat-nagatang nabiningas ng apoy. Hindi ka natatakot may impyerno? Aminin mo na para hindi ka may impyerno. yung nagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi mo yan isasama. Ay, hindi naman kami sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Hindi kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Isip mo lang yan na Linaw. sumasamba kami sa Diyos-Diyosan. Isip mo lang yan, Linaw. pre, ikaw, malinaw ka ngayon na nagsisinungaling ka. Sabi mo ka Paano ako ganina, nagsinungaling eh? diba, sabi may mo ka tama. ganina eh, bro, makinig ka muna bro, sabi mo ka ganina, aminin mo ba na San Pablo lang pala ang nangaral, ang pinapangaral sa mga hintil, kaya hindi ka naniniwala si Pedro na puntang Roma, kasi hindi siya sa'yo, Ay, hindi siya talaga ako ipinapangaral. naniniwala. Makinig ka muna, sa'yo, hindi siya nakapuntang Roma, kasi sa'yo, sa Pablo lang, ang ipinapangaral sa hintil. Eh, nabasa ngayon, si Pedro, ipinapapangaral din siya sa hintil. So, aminado ka na ngayon na mali ang nasa isip mo ka ganun. Aminin mo na bro, nagkamali ka. Hindi naman mawala sa'yo yun. Basta sabihin mo lang nagkamali ka. Hindi ako nagkakamali sa punto ko, bro. Ibig sabihin, sinungaling ka. Ano bang pinag-usapan natin, bro? Bro, sinungaling ka, bro. O- Sige, hindi ka pala, hindi mo aminin na kamali ka. Ibig sabihin, nagsinungaling ka. So, sinungaling ka ngayong tao ka. Paano ako nagsinungaling? Ano Eh, mo? wala akong nabasa. Ano wala, nabasa mo nga eh. Nabasa na nga, di ba? Gawa 15:7. Hintil, Yes. pinapapangaral si Pedro sa hintil. Sabi mo sa Pablo Oo. lang. Kaya nga Hindi sinabi kami ko sa iyo, bro, naniniwala yan. pinapaamin lang kita, bro. Pinapaamin lang kita na nagkamali ka. Aminin mo na nagkamali ka. Pag-amin lang naman. ako Inamin mo na nagkamali. kanina eh. Ha? Kayo nang nagsabi na patunayan ko Grabe na mo, hindi grabe yung nakakita si pride. Pedro sa Bro, lupa. bro, magwain, grabe yung pride mo, bro. Grabe. Mas gugustuhin mo pa na tawagin kang sinungaling kaysa aminin mo nagkamali ka, bro. Yan ang totoo lang. Next question na lang, bro. Ang tao na lang ang hukom sa iyo, bro. Sige, next question. Ang sabi natin kanina kasi nakarating sa Roma at nababasa ko naman sa Biblia na si Pablo ang inutusan sa Roma at saka si Bernabe. Kung Hindi mo ba alam sa Roma 1:7, bago siya nakapuntang Roma, mayroon na siyang binati ng mga Kristiyano sa Roma. Bago pa siya nakapuntang Roma, si San Pablo, mayroon ng binati ng mga Kristiyano sa Roma. Sino ang nangaral sa mga Kristiyano sa Roma bago nakapunta si Pablo? Hindi mo ba alam yun? Na bago siya nakapuntang Roma, na binati na niya ang mga taga-Roma? Hindi mo alam yun? si Pablo, O kaya nga, bago siya nakapuntang Roma, si San Pablo, mayroon siyang binati mga Kristiyano doon, Roma 1:7, binati niya ang mga Kristiyano doon kasi yung pananampalataya nila naging bantog sa buong mundo. Sinong nangaral doon? Na hindi si Pablo, kasi sa'yo kasi si Pablo ang nangaral sa taga-Roma. Bago pa nakarating si Pablo sa Roma, mayroon ng mga Kristiyano. Sinong nangaral doon sa Roma kung hindi si San Pablo? Ito, Roma 1:7, yun ang ano mo, papaano mo sa akin yung Yes, kasi bago siya nakapuntang Roma, bro, sinulatan na niya ang mga Kristiyano sa Roma. Ito nga sabi niya dito sa Roma 1:7, sa lahat ninyong mga sa Roma, wala pa siya sa Roma nito, sinulatan nga niya mga iniibig ng Diyos, mga taga-Roma to, tinawag na mga banal, kaya nga mga banal ang mga Katoliko Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa sanglibutan. Hindi pa siya nakapuntang Roma, bro. Ang pananampalataya ng taga-Roma sa panahon nila, bantog na, ibig sabihin, kilala na. Sino ang nangaral sa taga-Roma kung hindi si San Pablo? Before pa siya nakarating doon, bantog na ang pangangaral sa taga-Roma. O ngayon, tanungin kita, dyan, napakalinaw na pinuri ni San Pablo ang pananampalataya ng taga-Roma kasi bantog na bantog. Sino ang nangaral sa kanila, bro? alangan na sabihin ko si Pedro, hindi naman nakarating doon si Pedro. Yun ang problema, bro. Kasi sinasampal ka na ng katotohanan, hindi mo pa rin tinatanggap. Alin ang katotohanan doon, bro?
Be, Yan basahin ang mo nasa nga. San Pedro nga ang nangaral sa taga-Roma, kaya naging bantog Oh. ang pananampalataya ng taga-Roma dahil kay Pedro na napakalinaw dito sa 1 Peter 5:13. Ay, bro, alam mo, Basahin mo nga si Pedro sinampal nangaral ka sa na ng Roma. katotohanan, bro. 1 Peter 5:13, the Living Bible. The Living Bible Translation, bro. Sinampal ka na ng katotohanan. Sabihin mo pang San Pablo, San Pablo nga, kinumusta niya, grenade niya yung mga pananampalataya ng taga-Roma kasi naging bantog eh. Hindi pa siya nakapunta ng Roma, bantog na ang pananampalataya ng taga-Roma. Tapos sabihin mo si San Pablo ang nangaral. San Pedro nga, sabi niya dito sa 5:13 ng kanyang sulat ni San Pedro, sabi niya, the church here in Rome, yung salitang here, indication yan na nasa Roma ang nagsulat. Sino ang nagsulat? Napakalinaw mo, 1 Peter. Ibig sabihin, sulat ni Pedro kasi babalikan natin sa 12. Sa Romans 5:12, I am sending this note to you. So, I am sending, referado kay Pedro yan. Siya mismo ang nagpadala ng sulat na iyan. Saan? The church here in Rome. Siya, nung nagsulat nito, nasa Roma, nung isinulat niya yan. Pero kahit sinasampa ka ng katotohanan, hindi mo pa rin pinapaniniwalaan. Sabihin mo, San Pablo hindi pa nakarating doon, bantog na bantog ng pananampalataya ng taga-Roma. Kaya nga tanong ko, kung hindi si Pedro, sino? Sabihin mo, San Pablo, hindi pa siya nakapunta doon, bantog na ang pananampalataya ng taga-Roma. So, ibig sabihin, hindi si Pablo ang nangaral doon. Sino ang nangaral doon, bro? Kung hindi si San Pablo. Pakisagot. Siyempre ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ayon sa konteksto, tinawag Patay ka sila. dyan. Saan? Paano mo masasabi si Pedro? Wala nga dyan eh. Saan mo nabasa history o sa Bible na si Panginoon Jesucristo ang nangaral sa Roma? Okay, sabi mo kanina pa naman, hindi ka maniniwala sa history o sa Bible. Saan mo nabasa sa Bible na pumunta si Panginoong Jesucristo sa Roma? Ayon sa konteksto Ayon sa konteksto, Konteksto, saan sa Di Bible mo ba si Panginoong naintindihan Jesucristo napuntang Roma, nangaral sa taga-Roma? Bro, kahit sa aklat ni Ellen G. White, walang aral na ganyan sa SDA. Huwag kang gumawa ng sarili mong aral, bro. Nakakahiya ka sa SDA. Andito pa naman yung kasamahan mo, baka masampal ka. Andito pa naman yung kasamahan mo, sino itong kasamahan niya kaganina? Ay, nawala yung kasamahan niya kaganina, yung nawala. Bro, wag kang ganyan, bro. Hindi aral ng SDA, bro. Hindi aral ng SDA na nangaral si Panginoong Jesucristo sa Roma. Ano ka ba? Sa Mateo 28, umakyat na siya ng langit eh. Mateo 28, umakyat siya ng langit. Inutusan na niya ang mga alagad, mangaral sa lahat ng dako. Ano ka ba? Basahin natin na Mateo 28. Hindi Gumagawa ka naman na sa... literal na sinabi ko na si Kristo yung nangaral sa Roma. Hindi ka O kung hindi nakakaintindi. literal, paano siya mangangaral ng figurative? Sige nga, paano siya mangangaral ng figurative kung hindi literal? Paano mo Di ba ipapangaral ang tinawag figurative? nga? Ano tinawag? Oh. Si Pablo, pinangaralan ba ni Kristo nung ginawa siyang apostoles? Pinangaralan siya. Ang kanyang, Pinangaralan siya? Saan mo ang aral ni San Pablo galing kay Kristo. Pinangaralan siya? Ano ka ba ang aral ni Pablo galing kay Kristo? Sinabi niya yan. Ano ka ba? Oh, Ang lahat ng sinasabi niya galing kay Kristo. Si Manab Ano din, siya? Bro. Kasi si Pablo, So, bro, ganito yun, bro. hindi siya pinangaralan, kundi tinawag Naku, siya. natatawa ako sa iyo, bro. Kahit saan ka na umabot, malimali Oo. naman ang pinagsasabi mo. Iba yun, bro. Ano ba? Pwedeng sabihin nito, bro, hindi pinangaralan yung apostoles. Bro, Ay, ano ko naku, sa'yo, bro, hindi kapatid. pinangaralan yung mga apostol, bro. Basahin mo nga yung history ni Pablo, kung pinangaralan siya. O bago sabi siya mo naging kanina, ayaw mong apostol. magtiwala sa history. Tapos, History, yung Biblia, hindi history. Biblia, yung akala history ko. ni Pablo, nasa Biblia, hindi. Yung history kasi na nasa isip nyo, yun yung mga encyclopedia kasi, doon kasi nakabase yung paniniwala nyo. Bro, history yan. Huwag mo sabihin encyclopedia kasi ang history yan. Ano ka ba? Bro, ang history sa Bible, pinapabasa tayo ng history sa Bible, bro. Alam mo, bro, ako naawa ako sa iyo, bro, no? Sana makita mo yung sarili mo, bro. Pag narinig mo itong ano na ito, talakayan, tanungin mo sarili, bro, bakit ako ganito? Bakit ako nagpapatuloy sa kamalian na pinaniniwalaan ko? Alam mo naman na nagkamali-mali ka na eh. Magpapatuloy ka pa ba dyan, bro? No, sabi ni San Pablo, bro, Dos Tesalonica, 2:10, kapag patuloy mong hindi tanggapin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa iyo, iimpyernuhin ka. O 2:10 hanggang 12 ng ikadalawang Tesalonica, sabi ni San Pablo, at may buong Dali. daya ng
2 Thessalonians 2:10 hanggang 12 to bro, no? Ito yung pahayag ni San Pablo sa mga tao na ayaw tanggapin ang katotohanan, iimpirnuhin, sabi dito. At may buong daya ng kalikuan sa nangapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila maligtas. No? Ipinahayag na namin sa iyo yung katotohanan para maligtas ka. Pero anong ginawa mo? Ito sa 11. At dahil dito'y pinapadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Yan ang nangyari sa iyo bro. Dahil hindi mo tinatanggap ang katotohanan, ang pinaniniwalaan mo ngayon, kasinungalingan na lang ano ang mangyari sa iyo. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos, sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Itong 12 bro, itong Jess, sa ano nito, sa magandang balita Biblia, impyerno ka nito eh. No, impyerno ka dito. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga nangapapahamak dahil ayaw nila mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Itong katotohanan na pinapangaral ko sa iyo, bro, katotohanan to na makapagliligtas sa iyo kasi hindi mo tinatanggap. Dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang. Ngayon, nahayaan ka na lang ng Diyos, bro, na malinlang ka ng demonyo, ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat sa natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Parusahan ka ng Diyos dyan, bro, sa ginagawa mong ganyan. Kapag patuloy mong dinidinay ang katotohanan na ipinapahayag na sa iyo, bro, maiimpyerno ka dyan, bro, no? Maawa ka sa kaluluwa mo, kapatid. Maawa ka sa kaluluwa mo. Wala kami sinasabi ditong kasinungalingan, wala kami sinasagot dito sa iyo na kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Biblia man yan, history man yan, katotohanan yan lahat bro. Kahit Bro. ikaw, aminado ka sa sarili mo na nagkamali-mali ka na kanina pa. Mas gusto mo pang tawagin ang kasinungaling kaysa aminin mong mali eh. Di ba? So, delikado yan bro. No, tandaan mo, John 8:44, ang ama ng kasinungalingan, ang demonyo, ang satanas. Hindi naman siguro ikaw yung demonyo, pero posibleng ikaw yung magiging anak. 1 John 3:10, yung mga anak ng diablo, yung mga sinungaling. At saka bro, Sa John Ray, toro bro, advice hindi na rin naman sa ako kanya bro. nagsisinungaling. Panoorin mo, Pero kayo, bro. maano talaga na nasa inyo yung kasinungalingan bro eh. Hindi mo pwede iano sa amin. Patay tayo dito. Kasi Binibisbol bat naman, binibisbol bat mo naman bro, kami bro. bro, paano ko Ah. masasabing nasa inyong kasinungalingan? Si Pedro, tinawag niyo unang papa. Eh, sa Biblia, bawal magpatawag, bawal ipapatawag sa Bro, Panginoon ng mga tao dito. Papa. Magsabi ka ng sinungaling bro. Papa kayo ng papa. Bro, magsabi ka ng kasinungalingan. Kasinungalingan, bro. Bro, magsabi ka ng kasinungalingan kung wala kaming maipakita sa iyong historical background. Alam nga naman Kung tawagin sinasabi namin Diba? si Sa Pedro na story lang mama. kayo nagabase. Bro, kung wala kaming O, diba, bro, may story lang kayo. kung wala kaming maipapakita batayan, doon ka magsasabi ng kasinungalingan. No? Yan sa iyo pawang ano lang yan, pawang pamamaratang na wala ka namang inahawakang ebidensya diyan. No, wala. yan ang Okay. ilagay mo bro sa isip mo bro, sa puso mo na yung pagbibintang against yan sa 10 utos. No? Ikaka-impyerno mo yan. Pero ito, Huwag kang hindi. magsabi. Bro, makinig ka muna, Huwag kang magsabi na nagsisinungaling kami kasi meron kami mga ipinapakitang ebidensya. Ikaw na wala kang ipinapakita, laway lang ang puhunan mo dito bro. Ikaw pa yung magsasabi sa amin ng ganyan. Wala kang naipakita. Kanina ka pa nga nasupalpal eh. Diba? So, wag mo namang sabihin na nagsisinungaling kami dito. No, kasi may ipinapakita kaming ebidensya, ayaw mo lang tanggapin. Yan ang katotohanan. Yes, Brother Aljan? At saka, Brother bro, Ruben, Yes, Brother Ruben? sabi niyo po kanina na hindi daw po siya nagsisinungaling. Ngayon, para mapatunayan na hindi po siya nagsisinungaling, Brother Magwayin, naniniwala ka ba na si San Pedro ay hindi unang papa?